Ay, magandang morning sa inyong lahat, mga madam, mga sir, mga boss, mga lods, mga lodi. Ayan. So, andito pa rin po kami sa bayan ng San Manuel, Tarlac. At meron kami papakitang property dito na rice field po siya na maganda tong rice field po na ito. Tignan nyo naman kung gano'ng kalakas yung kanyang deep well. So, simula po dito. Ayan, diretso po yan. At hanggang doon po sa may mahogany po na yon. Nasa mga 40 meters po siguro o 30 to 40 meters yung kanyang entrada po dito. So ito yung kanyang barangay road o farm to market road. At ito nga po yung way naman na papunta po sa may barangay cemented road. So mga ilang metro lang po na, siguro nasa mga 200 meters lang. Ito lang po yung part na rough road. Tapos the rest po, sementado na. Ang layo po niya sa MacArthur Highway siguro nasa mga 1 kilometers lang po siguro. O 1 kilometers. 1 kilometer po siguro layo po yan sa MacArthur Highway. Sa T-Flex, siguro mga lang po. Mga ilang kilometro lang. Siguro mga sa 5 kilometro po siguro o higit pa po doon. Sa Carmen T-Flex, medyo mas malayo po yun. So, sa sa town proper siguro sa mga po siya. Mga 1 kilometro po siguro sa town proper sa Palengke. Kaya sa Moncada town proper siguro mga 2-3 kilometro po siguro. Ayan, estimate lang naman po 'yon. So hanggang dito po sa may bahod po na ito, yung property, diretso po 'yan. So sa akin po may tanim po silang palay at ang ganda ng tanim nila ng palay, green na green. Tapos mayroon na pong kubo. Yan. So tingnan natin, siguro salasat itatayo nila diyan. Ayan, pero hindi na po kasama ng property 'yan. So ito po, pasukin natin itong property nito. Itong property po na ito ay mayroon po sukat na 1.8 hectare na ang presyo po ay 200 per square meter. Ayon po sa source po namin si Kuya. Si Kuya po yung naka-red. Siya yung source po namin sa property na ito. At naayos naman na po yung mga dokumento po nito. Sabi po niya, titled property naman daw po. At okay naman daw po, sabi po niya. So, tignan nyo, lakas ng deep well po niya. Grabe. Meron po silang gamit na makina, diesel, ito yung tubig. Grabe, lakas. Hindi mo na kailangan ng hindi mo na kailangan ng irrigation dahil para siya naka-open water pag Ayan. So ang inaanip po nito, estimate po namin kung 1.8 hectare to kulang 2 hektarya, siguro sa mga 200 kabal po mahigit ang inaanip po nito. Yun po ang estimate po namin. So meron po siyang kubo dito. Ito po yung kubo niya. Ayan. So naka-solar na po. At nakasarado nga lang. So ito yung kubo po niya. Or imbakan po nila ng mga dito yung mga gamit po nila. O kaya dyan po nila ini-imbak yung mga pataba. So ito po, laki. Lakas ang buga. Ganda. Sarap maligo niyan. Sana may swimming pool sana dyan, no? Kaya pwede po kayo magtayo ng sa mga mahilig po sa swimming sa resort. Ayan po, hindi nyo na po problema yung tubig. Tignan nyo naman po kung gaano kalakas yung tubig po niya. Kaya maganda po ito sa resort. Maganda rin po ito sa farming. Pwede kayo mag-residential po dito. Tumayo ng magtayo ng bahay. At andyan lang po yung kanyang barangay o farm to market road. Ilang minuto lang yung layo niya sa town proper. Ayan. So, grabe tignan nyo kung gaano po yung dito, tubig po niya. So mahaba po ito. Yung estimate ko pong haba po niya siguro na sa mga 300 meters siguro o higit pa po doon. Mga ganun po siguro. Ayan. So 200 po na per square meter po na presyo po niya ay negotiable pa naman daw po. So kung tatawad daw po kayo, mas maganda daw po, sabi po ng source po namin, sa mismong seller na daw po, kasi yun sabi nga po niya na negotiable pa naman daw, pero sa seller na tayo makipag-usap, sabi naman po ng source po namin. Tapos yung mga dokumento daw po, dapat viewing na lang daw, dahil nga tinanong ko meron siyang hawak na dokumento, wala po siyang hawak. Pero sabi naman po niya titled property, dahil itong manggahan daw po nito, siya daw po yung nakabenta, sabi po niya sa amin. So talagang po niya. So yung buyer daw po niya dyan, binibili daw po ito ng 150 per square meter, hindi daw po binigay. So siguro sa 200 per square meter siguro may konting bawas pa siguro doon.
Kaya depende na lang daw po talaga sa usapan. At sagot naman daw po nila yung capital gains tax, yung documentary stamp, tsaka yung porsyento ng ahente. Yun po ang sabi po sa amin ng source po namin. Ayan. So mahaba-haba nga lang po ito. Hanggang kung ano po yung dulo ng manggahan na to, yun din daw po yung dulo po niya. Sayang nga lang po talaga, wala po tayong drone ngayon. Pero susunod po yun, makakuha na pa din ng drone to pag hindi na po busy si Boss Jason kasi nagpapagawa po siya ng ng bahay po niya. So kami na po muna ang lumakad po ngayon para maipakita po namin sa inyo kahit sa video pa lang naman po itong property na ito. Ayan. So may deep well na naman doon, pero ibang property na lalakas ang deep well nila dito. Grabe. Ay sa part po na yan, anaw na po yan anaw Tarlac na po yan. Pero ang sinasabi naman po nung aming source dito, parang yung dokumento daw yata nito is nasa anaw Tarlac yata. I mean yung kung saan siya naka-address sa dokumento, sa kanyang title, anaw Tarlac yata, sabi po niya sa amin. So sayang nga na po talaga, wala po siyang hawak na dokumento, kahit sana xerox ng title man lang sana para ma-check po namin, pero wala siyang hawak. Pero sabi naman po niya sa amin, titulado daw po, title property. So yun na lang po muna talaga yung masasabi po namin sa inyo ngayon. Pero kung sakaling interesado po kayo, mas maganda po na puntaan muna natin itong personal, itong property na ito, para makita nyo po ng personal, makapag-decide po kayo kung bibilihin nyo o gusto nyo kausapin yung may-ari at i-negotiate pa yung price. Ayan. So hanggang doon pa po yan, hindi ko na po mapuntahan dahil mahaba po, baka mapagod lang po ako. And so sayang sana talaga yung drone sana maghahatid po sa inyo sa pinakadulo ng property. So babalik na po ako sa mga kasama ko. Yan, kami lang po ni Boss Chris ang magkasama ngayon, dahil yung dalawang kasama namin, si Boss Alistair at si Boss Ronald, ay meron po silang client ngayon. Kaming prospect buyer na tumingin ng property sa Umingan, Pangasinan naman po yun. So baka sakali, baka mamaya sumunod sila sa amin dito, pero hinihintay namin yung tawag nila. Ayan. So habang hinihintay namin sila, ayan, nag-start na po kami mag-vlog ng property para may paabot namin sa inyo at mapanood nyo po. Kahit sa video man lang ay makita nyo na po kahit pa paano makita nyo po siya, makita nyo na po yung mga property. Ayan. Pero mas maganda pa rin po talaga na makita nyo sila ng personal. Ayan. So mga naghahanap po ng itong property, ayan po, baka ito na po yung hinahanap nyo na property. So hanggang dito po muna yung aking detalye sa property na ito. At kung may katanungan pa po kayo, tawag lang po sa akin. Pwede nyo ko tawagan sa Viber, sa WhatsApp, sa aking phone number, sa Messenger. Pwede nyo ko tawagan po dyan para sa ibang detalye na gusto nyo malaman, para maitanong ko po sa aming source sa property na ito. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.